For today's video, mini vlog muna tayo. Ang mga lola nyo gagala sa Antwerpen. So, eto, sumakay muna kami ng tram from Zwijndrecht. So, pupunta muna kami sa De Meer. So, De Meer is kilala dito sa Belgium, dito sa Antwerp pala, kilala bilang shopping area o shopping street. So, ang pinupuntahan lang namin dito ay ang Primark. Siyempre, doon lang tayo sa mura kasi wala naman tayong budget. At pagkatapos namin dyan, ay pupunta kami sa Japanese restaurant. Oo. So, ang lola nyo, di ba, naka-low carb? Pero, dito gagawa natin ang paraan. So, ang o-ordering ko dyan ay siyempre, salad na naman. At samantalang ang aking mga kasama ay mag-rice. Ano ba yan? Ang hirap ng buhay ng isang naglo-low carb. So, ito ang ating meal for the day. At dito lang yan sa Takumi, dito sa Antwerpen. Malapit lang yan dito sa Central Station. So, kung kayo ay magbabala kumain sa Japanese restaurant, OMG, punta na kayo. So, itong Chinatown, pagtawid lang talaga siya ng Central Station. Madali lang, malapit lang. So, dito, grabe, siksikan yung mga tao. Punong-puno, ang daming-daming tao. Medyo natakot nga kami dahil talagang siksikan. At talagang, ang daming tao talaga na gustong ma-witness itong ating lion dance dito sa Chinatown. So, ilang taon na rin kami dito sa Belgium at first time namin itong ginawa. Kaya, parang buwis buhay para ma-witness lang itong dance nila. So, parang sa atin din, no? Pag nagdiriwang tayo ng bagong taon, no? Nag-iingay. Kasi after ng presentation ng dance ay magpapaputok. So, siguro ang layunin nito ay magbigay prosperity, magbigay ng luck sa ating mga tao at syempre ma-i-avoid ang negativity. Kaya nito sa mga Chinese people, isang malaking celebration talaga. So, after dito, nagpunta kami sa supermarket at pagkatapos namin sa supermarket at nagpunta kami sa dito sa restaurant sa tabi ng Chocolate Factory. Ayan. So, nagkape-kape ang mga lola nyo. So, dito sa Belgium, kapag ka nag-order ka ng coffee, may kasama talagang sweet. So, ang lola nyo dapat avoid sa sweet. Pero this time, cheating day. Konti lang naman, pero pinagbigyan ko yung sarili ko. Minsan lang naman. At bago kami umuwi, dumaan muna yung isang kasama namin sa KFC. So, para sa kanyang anak. So, ayan na, dito kami maghihintay kami ng tram. So, 2 minutes lang nandiyan na yung tram. Yun nga lang, medyo nagkaroon ng problema. So, ewan ko kung technical problem kasi huminto siya. Tapos, few minutes, nawalan ng ilaw yung tram. Hindi ko alam kung overloaded ba yung tram o may iba pang problema. So kami, naghintay na lang kami sa loob, hindi na kami nag-step outside. At hanggang sa umalis na, tapos nakauwi naman kami ng maayos.